Ang Pangulong Duterte ang dahilan ng karoon ng batas creating the Department of Migrant Workers. Yeah. Sabi na, si Pangulong Duterte, ito mabuti sabihin ko sa inyo kasi meron mga sira dyan, mga sinungaling, inaangkin nila yung OFW Hospital. Ay, nakakahiya sila. Pwede ko lang ilatag ninyo yan, sir. Yo, alam mo yung ano, yung Atene. Pero alam mo yung ano, yung hospital na yan, walang gastos ang gobyerno. Walang gastos ang gobyerno. Nagbigay si Ricky Razon ng 600 million. Hindi ko alam kung bakit, basta sinabi ko. Kasi nagkwentuhan sila ni Senator Villar, nagkwentuhan sila. Ako, nasa labas ako dahil na-late ako sa dinner sa Malacanang. So hindi ako makapasok. Nandun sila nagkwentuhan. Sabi ni Ricky Razon kay Senator Villar, "Ma'am, tapos na yung clinic mo. 14 million yun, ma'am. Kailan mo inaugurate?" Sabi gano'n. Ay, dituan natin. Papasalamat ako. Gano'n ni Sija. Ako naman, wala akong masabi. Sabi ko, Mr. Razon, ano naman sa akin? Meron ba akong clinic? Sabi niya sa kanya. Mas sabi niya, ikaw, ano bang gusto mo? Sabi ko, kayong bahala. Ano mo sagot niya? Okay na ba sa'yo 600 million? Sabi ko, siyempre boss. Sabi ko, tinanggap ko. Tapos, nung natanggap ko na yun, naganap na ako kung saan ko ilalagay. Saan ko ilalagay yung hospital na 600 million. Nalaman ni Governor Pineda ng Pampanga. Inalok niya yung 2 hectares na lupa niya sa tabi ng provincial capital. Di ano na. Meron ng naibig na, meron ng groundbreaking. Pagdating ng groundbreaking, imbitado ko si former President, former President Gloria Macapagal-Arroyo dahil probinsya niya. Kasama si Governor Pineda dahil kanya yung lupa. Tapos nandun si Didi Domingo, yung chairman ng PACOR. Chairman ng PACOR. Di groundbreaking. Anong gano'n? Yung mga lupa-lupa ng gano'n. Sabi ni Gloria Macapagal, Chairman Didi, ano naman ang maibigay mo? Nagbigay si Ricky Razon ng 600 million. Si Governor Pineda ng 2 hektarya. Ano naman may bibigay ng PACOR? Sabi ni Didi, "Ma'am, okay na ba ang 200 million? Sabi ni Juan, masyado pa naman makipid. Sabi niya, 300 million, ma'am. Okay na. Yun. Nagkaroon tayo ng OFW Hospital. Nakita niyo ba yun? Nakita niyo sa Pampanga. Mas maganda pa yan kaysa mga St. Luke Hospital, kaysa mga, kitain niyo yan. At yan ang hospital ng mga OFW. Pag OFW ka, libre kasama ang buong pamilya mo. Ayan. In-inaugurate yan noong June 20, 2022. Term pa ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ngayon, may mga nag-aangkin sila daw nagpatayo. Mga siraulo. Yun mo. Hindi ko na sasabihin kung sino nagsabi nyon. Pero, God bless her soul. Kapatay na. Kasi sila. Kaya siguro matay. Dahil sinabi niya na sila ang gumawa. Samantala at panahon ni Duterte. June 2022. Not June. May 2022. 2 months bago mag-end ng term ni Pangulong Duterte. Doon. Pumunta tayo doon. Andun si Alpusia. Magalo po ba? Pero, kami, matakit, sir, walang galang, for 900 million, meron ng ospital. Ngayon po yata, hindi million ang usapan, billion. Hindi pa natin alam kung may tatayo talagang proyekto. Nagugulat lang po ako sa candidness ni Secretary Delio to be able to come up with a hospital dedicated for our OFWs to that amount, no? Na pwede na pala sa ganyang halaga. Pwede. Walang SOP. Ayan kita mo, hindi nyo pala nakikita pa yung ang ganda ng hospital na yan. natin, baka, Ayan, pakita mo dyan. baka pwedeng i-search, tapos ipakita mo dito. Pwede niya Yan i-search, ang tapos pakita mo. hospital. Secretary, for OFWs lang yan? O may iba pa? Pati ba yung family members nila? Buong pamilya. Buong pamilya. Alright. Yung mga hindi OFW, pwede rin kaya lamang bayad. Ang mga libre dyan, yung mga OFW.
Sa mga Yung mga ex-OFWs. Hindi, ex. Dati na. Kasama na yan. Kasama daw po. Kasama yan. talaga, tingnan mo na, no? Kung di natin na-interview si... Kasi baka hindi mo alam. Former OFW ba? Hindi mo ba alam na may pera kayo? Meron kayong OFW funds. 20 billion yan. 20 billion yan. Hindi mo, hindi nyo alam. Para saan po yun, Seth? Yung OFW fund? Doon pera nila na naiipon. Baka meron kayong contribution dyan eh. Opo. And then, yung fund na yun. Ng OWA yan. Opo. And then, pagkatulad niya, Kailangan ng mga OFW, bibigay sa kanila. Kasi Ano? nung livelihood, OFW na inuwi namin, opo. nakakuha kami dyan pambayad doon sa aeroplano nila. Okay. Yan. Ayun, no, ang galing-galing. Yun. Dapat may mic sila. Pumunta ka doon, meron naman ano doon, meron naman sister doon. Pakita mo lang ID mo na former OFW ka. Entitled ka. Wala sila. Pwede yung passport mo. Basta proof na naging OFW ka. You are entitled to a free medical service in the OFW hospital. Second galing, kasi kita mo sila rin, vlogger yan for so many years. Oo, They kita don't mo. know. Kasi ang dami rin lumalapit sa akin mga OFW, paano ba yung sa hospitalization? Baka meron kayong kilala na, yung malasakit mo na masyado. Pagkatapos yung GLGN, nawala na rin yung pala, kahit di kayo mangingi, may pondo pala kayo. Ayun. Diba na hindi natin alam. Pwede Ang yung galing pamilya mo. May 500. Ayun, alin? May 500 daw sila nami-receive pesos. 500 pesos. Pagbaba, binibigyan sila ng 500. Sino nagbibigay? Yung mga OFWs. Meron dyan sa kung yung sa pagbabayo, meron sila binibigyan ng financial assistance. Reintegration program nila yun. 500. Pero hindi 500 yun. Oh, tingnan mo, may kalpas. Talagang Pero may matatanggap daw kayo. May 10K daw kayo. Nakakuha pa kayo. Tumulong ka? Oo. Talaga? Hindi naman 500. Yun ang lulit naman nun. Ang laki ng kalpas na ito. Tumulong ka pala. Bilang Wala nang pera, nag-vlogger na. Mas may pera daw sa vlogging. hello. Ayan. Hello. Wala. Dito. Ito na lang. Dito. Ito na lang pa. Alam mo, excited kayo. Wala pa tayo sa question and answer. Siguro Hello. Ayan. Secretary, Oh. during the pre-pandemic, ang binibigay ni Secretary ni PRRD noon, mayroong $200 pag hindi ka nakauwi sa abroad. Tapos pag nakauwi ka dito, 10K yun. Tapos pag ikaw ay qualified OFW na may anak ka, mayroon 30K yun yung programa ni Senator Bongo. Ako nakatanggap ako 2 beses. Magkano ang tanggap mo? Ayun. 60K po. Dahil doon sa programa ni Senator Bongo, through PRRD, through your office, Yeah. nakatanggap ako ng 60K. Tama, yun. Tapos, mayroon pang sari-sari store na programa ang OFW, 20K naman. Meron, correct. Ano Tapos pa? yung pag- Eskwelahan. Sa eskwelahan yan. Pag grupo kayo, mga 5-10, may million na assistance ang OFW through your office. So, Correct. Correct yan. Tama yun. Tama yun. tapos nung nagkasakit ako sa hospital, 110,000 yung bill ko sa hospital. Sabi lang sa OFW mo, piso na lang matatanggap. Sabi ko, ipapayad ko lang. Natanggap ko 20K yung assistance. Ayan, kita mo. Marami. Ang galing. Talagang si PRRD, mahal ng mga OFW. Protektado ng mga OFW. Ultimo yung boss kong Indiano, mahanga kay Kira. Tama yan. Tama yan. Tapos sabi niya pa nga sa akin Warren, can I borrow your president? For 6 months? Sabi ko, hindi naman pwede yan, sir. Kasi yung India is different from the Philippines, pero I salute. Mataas ang respeto nila sa mga Pilipino during Nakakaiyak na. PRRD. Tapos yung mga foreigner mo, secretary, nasa Abu Dhabi ako nung pinransfer. Abu Dhabi ka pala. Okay ah. From Oman to Abu Dhabi, pinransfer ako ng employer ko. Galing ka rin sa Oman. Opo, Oh. for 4 years. Tapos nung sa Abu Dhabi,
Ayon ko sa Oman, senior document controller yung position ko. Bali, inoperan ako ng HR coordinator sa Abu Dhabi. Naglalakad ako sa downtown, no? Hey, you are Filipino, sabi ng mga puti. Ayan. Ilan taon ka na OFW, kaibigan? 11 years, sir. Malaki ang pera mo dun sa OWA Funds, ha? Oo, Ano yan? alam namin. 20 billion yan nung umalis ako. Ewan ko kung ilan na nila. Pero 20 billion solid yan. Billion na billion. Pero sabi ng secretary, no, yung 20 billion yung ginamit ng repatriation ng mga OFW. Ayan. Hanggang tayo. Ano ba? Nagamit ba? Nagamit na daw. Sabi nila, gusto nila nung nagamit kung sa pag-repatriate ng mga... Hindi, pero alam mo, kung minsan nababawasan, pero dahil continuous contribution ng mga OFW, bumabalik ang pera. Nare-replenish yun. Totoo yan. At ito pa, ang pinakamaganda natin kung ay di kasi yan natin, nag-survey ang buong mundo, no, sa world leader. Ang rating ni PRRD, 91.5. Tinalo si Putin, tinalo si Trump, tinalo si... Ayan. Talaga? Oo. Galing naman. At mataas ang moral ng mga OFW during the time. Ba't hindi nyo sinasabi yan? Dapat sabihin nyo yan. Na hindi inaapi ng mga employer at Kasi kung kami magsabi, kung kami magsabi, siyempre pagdududahan kami. Pero kung kayo mismo OFW magsabi niyan, matatanggap nila yan. No? Sinabi ko nung dito, yung ni PRRD, na mataas ang respeto Publicity. ng mga employer during the time of PRRD. Alam mo sir, napakaganda talaga nangyayari sa kapiyan sa PDP. Ito rin po talaga yung aming isa sa adikain na hindi porke na dito kami sa table na to, kami yung magsasalita. And we are here also to Ayan, listen. mabuti nagsabi. Yung mga maliliit na tinig, gusto Mas namin important. maging boses. Katulad Mas sa mga, importante sa amin eh. Oh. alam mo, di ba, lahat ng chismis na nalalaman ko sa kanila po ba yun? Ayan. Sa, di ba, ma'am? Ang tanong ko lang po, kasi ito yung makakatulong siguro sa mga kapwa ko din na naging OFW. OFW ka rin. Kita Yes mo po. naman. I worked 2 years. Dapat mayaman ka na ngayon, ha? 6 years as a Tapos, 4 years sa Ah. Pero yung years po na yon, yung mga sinasabi nila na para sa mga OFW, na pag nakauwi na makaka-avail ng mga ganitong financial na tulong, pero hindi namin yung na-avail. Bakit? Wala sa pagpupunta sa mga opisina, sinasabi nila na wala ng pondo, Ano mo wala? So paano po namin yung ma-avail, sir? And nag-work naman po kami ng ilang years. So how we can avail those financial na tulong? Mag-apply kayo ngayon, mag-apply kayo. Puntahan nyo si Attorney P.Y. Kaunan, siya ang administrator ngayon. May pagmamalasakit sa OFW yun. Oh, yun. Mag-apply kayo, may pera kayo. Alam nila yan, at alam nyo rin na may pera kayo. Oh, meron kayo nung umalis ako, 20 billion yan. 20 billion. Iba na ang may alam. Secretary, during the time ni PRRD, no, hindi ka na kailangan pupunta sa opisina na mag-email ka na lang. Oo, tama yun. Oh. Tama yun. Ang galing. Alam mo, natutuwa ako sa inyo. Wala pa tayo sa question and answer. Oo nga eh. Talaga excited kayo, no? Hindi, ako lang. Sige, go on, sir. I'm just joking. Okay lang pa, sir. Go on. Hello. Wala sa point. Ang dami pa Hindi, naman narinig ko lang. dito sa mga bagay. Siguro. Hello. Good morning sa lahat. Bago simulan ng tanong, maraming salamat po sa inyong lahat at maganda po itong in-organize nyo para magkaroon po ng mas malalim na kaalamanan ng ating mga kababayan, lalo na yung mga viewer natin sa mga vlogger. Secretary Bello, kilala ko po kayo. Saludo po ako sa inyong performance from the beginning. Thank you, thank you. Pero meron lamang po akong question. Ako po ay si Ferdinand de los Reyes, chairman ng OBA, OFW Veterans Association under Engineer Elimoa based to Al-Kubar, Saudi Arabia. Ganun ha, oo. Meron lamang po akong malaking katanungan at katanungan din po ng ating mga kasamang advocate leader ng OFW. Ako po ang isa sa naglabi sa Senado regarding dyan sa pag-create ng Overseas Filipino Department of Overseas Filipino Worker. Yan po ay naaprubahan ni Senator Bongo at ni Pangulong Duterte. Say. Dahil ano po yan? Ito yung RFW. Department of Migrant Workers. Yes, sir. Yan. Pero yan po ay isang malaking katanungan para sa mga legit o OFW. Oo. Dahil kung ating susuliin, kahit tignan po natin, balik-balik pa rin natin ang Googles, we are not belong to migrants. Kami po ay mga OFW. Ito po ay katanungan ng lahat. At bilang isang OFW advocate leader, ako po ay instrumento para malaman
Dahil nagtaka po kami, hindi po ako nakadalo sa technical working group na ginanap para isusog ang batas na Department of Overseas Filipino Worker. Naging Department of Migrant Worker. Correct. Under Republic Act 11641. Ngayon, ang tanong ko po, bakit po napalitan ang aming kahilingan na nung inilim po namin ito kay Pangulong Duterte at inaprubahan din na po naman po ni Senator Bongo ay Department of OFW. Bakit po naging Department of Migrant Worker? Dahil kung ating susugiin at babasahin ng kahulugan ng migrant, they are find employment. Kami po bilang OFW, ito po ang history po nito, dati po itong OCW, Overseas Contract Workers. Dahil nga po, para ma-identify po tayong mga Pilipino bilang OFW, ito po ay pinalitan, inamen, para maging Overseas Filipino Workers. To consider the Filipino workers tayo. Ngayon, ang tanong ko po, bakit po nangyari na Department of Migrant Worker na supposed to be mismong si Pangulong Duterte ay niyukuan ito na ang kanyang i-create, kayo po ang naatasan noon na na Department of Overseas Filipino Worker. Ngayon, nangyari Department of Migrant Worker. Basahin ko lang po ang kahulugan ng migrant worker. A migrant worker is an individual who moves either across international borders or within their own country to find employment usually for a limited period. Often working in agriculture, construction, or domestic service, they typically feel labor shortage in sector that require hard manual labor. Find employment. Ibig sabihin, maghahanap pa lang ng trabaho. Pero kami mga OFW po, meron na po kagad kami working visa at meron na rin po kami kontrata. 2 years contract po. Ibig sabihin, overseas Filipino workers. Worker po kami bago lumabas ng bansa. At meron po kami tinatawag na BITOS, Pre-Departure Orientation Seminar, at OWA member, at meron po lahat po ng requirement bilang isang OFW. Ang migrant worker po, sa aking pagkakalam at sa aking opinion, ito po yung mga student visa, business visa, ang marriage arrangement, yung nagpapakasal ng mga foreigners, yan po ang mga considered nating migrant. Dahil sila po ay maghanap pa lang ng kanilang swerte pagdating sa ibang bansa gamit ang visa na not working visa kundi student visa, business visa, tourist visa. Ngayon po, bakit po nangyari na naging Department of Migrant Worker kung halin po ang OFW, mga OFW, sana po hindi nawala ang aming real identity as overseas Filipino worker. Maraming salamat po. Salamat po. Tama po yung sinabi ninyo. Yung overseas Filipino workers, ito yung mga Filipino workers na nabigyan ng trabaho at nag-deploy sa ibang bansa. Tama po yung definition ng OFW. Pero, kaya ginawa, ito siguro, hindi naman ako senador, pero kaya siguro ginawa na Department of Migrant Workers para ma-include yung mga nabanggit mo, pumunta sa abroad, walang legal papers, naganap ng trabaho doon. Para masama sila sa benepisyo ng mga OFW. Yun. Kasi kung kawawa naman sila, nabiktima sila ng mga illegal recruiter, papunta sila abroad, nagkatabaho sila doon, they are not officially OFWs kasi biktima yan ng mga illegal recruiters. Pero kapag hindi mo naman sila sinama sa mga benepisyo ng mga OFW, kawawa naman sila. Ayun, okay.